Si Tesum, na may takot na mukha at pawis na tumutulo, ay malakas na tumawag sa kanya. Si Taehyun, na tila nawalan na ng pag-asa, ay iniabot ang nanginginig niyang kamay habang nakahandusay sa lupa, tapos ay sumigaw ng malakas. Nagtaka si Thon kung bakit walang ginagawa ang empleyado ng asosasyon. Sabi niya tutulungan siya sa oras ng panganib, pero kung magpapatuloy ito, mamamatay si Thon. Ang kapitan, na may laway na tumutulo mula sa nakabukang bibig, ay nakatayo sa itaas ng kanyang katawan, nakataas ang kamay na may kuko na parang pangil. Si Thon, takot ang mukha, ay kinagat ang labi at malakas na sinabi na ito ay isang sumpa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kalasag na nakahandusay sa lupa. Si Taehyun, nagalit ang mukha at may dilaw na aura sa mga mata, ay tumalon pasulong hawak ang kalasag at malakas na sinabihan si Taehyun na mag-ingat. Ang kapitan ng mga Nol, na may nakakatakot na itsura, ay tinaas ang kamay na may hawak na sandata at umatake habang umuungal ng malakas. Tinamaan niya ang lugar kung saan naroon si Taehyun ng buong lakas, dahilan upang mabasag ang lupa. Ang kapitan, na may gulat na mukha, ay tumingin sa kalasag na humarang sa kanyang sandata. Si Taeson, na pagod ang itsura, ay hawak ang kalasag sa taas ng kanyang ulo, pinoprotektahan si Toon na nakahiga sa lupa. Itinaas niya ang kamay na may hawak na kalasag sa kanyang ulo, na may galit na tingin habang naririnig ang kaluskos ng sandata ng kapitan ng Nol na dumudulas sa kalasag. Iniyuko niya ang ulo ng may buong lakas at itinulak ang kalasag sa gilid upang itaboy ang hampas sa lupa. Ang kapitan, na pagod ang itsura at may laway na tumutulo sa bibig, ay tumingin pababa at biglang tinaas ang ulo, itinutok ang sandata sa kanyang kamay patungo sa kanila. Si Taeson, takot ang mukha, ay inilagay ang kalasag sa harapan niya at nag-isip kung kaya ba niyang salagin yon. Kung magkamalay si Toon at makalaban, baka may pag-asa pa silang makaligtas. Pero kung hindi, siguradong mamamatay sila. Sinabi ni Leon na hindi naman ito ganoong kasama. Pinatigil niya ang mabilis na hampas ng sandata ng Nol Captain gamit lamang ang dalawang daliri. Si Leon, seryoso ang mukha, ay ipinasok ang kamay sa bulsa at sinabing subukan ulit. Si Taeson, gulat ang mukha, ay nagtanong kung ano ang sinabi niya. Naisip niya kung totoo bang pinigilan niya ang atake ng Nol Captain gamit lang ang mga daliri. Si Lian, na matatag ang mukha sa ilalim ng araw, ay tumingin sa kanya at sinabihang itaas ang kalasag at tumingin diretsyo sa kanyang mga mata. Kung nagawa niya ito minsan, bakit hindi niya kaya ulitin? Hinimok niya itong bumangon agad at gamitin ang kalasag. Si Taeson, litong-lito ang mukha at pawisan, ay tumingin sa unahan. Si Lian, may kumpiyansang tingin, ay inilagay ang isang kamay sa tagiliran at iniabot ang isa pa, malakas na sinabi na salagin ang atake ng Nol at lumaban agad. Si Taeson, litong-lito ang mukha, ay lumuhod sa isang tuhod, lumingon sa gilid at sinabing hindi niya gagawin yon. Ano bang sinasabi niya? Malakas niyang tinanong na may galit sa mukha, hindi ba niya naintindihan ang kabuuang sitwasyon? Lahat ng tao dito ay nasa panganib. Si Leon, nagalit ang tingin at may litid sa mukha at dilaw na aura sa mata, ay malakas na sinabi na isa siyang hangal. Kahit na nabiyayaan siyang pangunahan ng Lionheart King, naglakas loob pa rin siyang tumanggi. Para sa kanya, bilang isang karaniwang mandirigma, dapat ay karangalan ang pangunahan ng Holy Grail Knight na ang dangal ay ipinasa-pasa sa bawat henerasyon. Wala siyang ideya kung paano magpasalamat sa habag nito. Malakas na sinabi ni Leon na itaas ang kalasag, salagin at lumaban. Si Taesung, natakot ang mukha at mahigpit ang hawak sa kalasag, ay tumingin sa malayo at naisip na ito ay hindi patas. May nagawa ba siyang mali? Pero ngayon, para mabuhay, kailangan niyang gawin ang kahit ano. Ang kapitan ng Nol ay lumingon sa gilid, nakanganga at nagbuga ng singaw mula sa bibig. Mabilis siyang sumugod papunta kay Leon na nakatayo. Tumitig siya pataas na may aroganting ekspresyon, nababalutan ng dilaw na aura, at pinigilan ang kanyang mga kamao, nagtanong kung wala ba talaga siyang kinatatakutan. Ang kapitan ng Nol, na may takot sa mukha at pawis na tumutulo, ay gumawa ng malakas na tunog habang nanginginig sa takot. Si Taeson, may kumpiyansang mukha, ay itinuro ang kanyang kalasag sa unahan. Nasalag niya ang napakalakas na hampas ng sandata ng kapitan. Si Taeson, nagalit ang mukha, ay naisip na malakas ito, halos malipad ang kalasag mula sa kanyang mga kamay. Malakas na sinabi ni Leon na isa siyang hangal. Paanong naisip niyang harangin yon gamit lang ang lakas, porke may hawak siyang kalasag? Sa mayabang na anyo, nakahalukip siya at malakas na sinabi habang nakatitig sa kanya,
na hindi kailangang sumugod ng dikit sa isang nilalang na mas malakas sa kanya. Dapat bitawan ni Taesun ang kanyang sandata at maghintay ng tamang pagkakataon. Paano siya makakasiguro na magtatagumpay siya gamit lang ang kalasag? Mabilis na hinampas ng kapitan ng Nol ang sandata niya sa kalasag ni Taesun na may nakakakilabot na tingin. Malakas na sinabi ni Leon na ang kalaban niya ay hindi lang basta panakot. Isa itong buhay, humihinga at natututo na halimaw. Malakas niyang sinabi kay Taesun na gamitin ang ulo niya sa pag-isip. Pagalit siyang lumingon, iniunat ang kamay sa harap at sumigaw, tinanong kung ano ba talaga ang gusto nito sa kanya. Tumingin si Leon pababa na may mayabang na anyo, nakahalukip-kip at sinipa ang binti ni Taesun. Sinabi ni Taesun na dapat ay tutok siya sa kalaban. Galit ang mukha ni Taesun habang iniisip na kung sinubukan lang niyang salagin ng buo ang hampas kanina, malamang ay patay na siya ngayon. Sinabi ni Leon na mag-focus siya at huwag maliitin ang sarili niyang talento, dapat niyang maabot ang tunay niyang potensyal. Buo ang kumpiyansa niyang nakahalukip-kip, nakasabit lang ang jacket sa balikat, at malakas niyang sinabi na kaya pa niyang gumawa ng mas magaling. Si Taesun, na may halong pagtataka sa mukha, ay tumingin sa harap at nagtanong sa sarili, talaga bang may talento siya? Wala siyang kakaibang abilidad, isa lang siyang panghabang buhay na drunk na aksidenteng naging awaken. Hindi ito pwede. Tiningnan niya ang kapitan ng Nol na nakatayo sa gitna ng usok habang hawak ang kalasag sa harapan. Inisip ni Taesun na kahit may sinabi silang magagandang bagay, hindi basta-basta lilitaw ang talento na wala. Pero sa pagkakataong ito, parang kaya niya. Ang kapitan, na mabangis ang nguso, ay iniangat ang kanyang sandata at sumugod habang umuungal ng malakas. Si Taesun, nagalit ang mukha at may dilaw na aura sa mga mata, ay inisip na kaya niya ito. Tumama ang sandata sa kanyang kalasag at nag-iwan ng malalim na gasgas habang may kumikislap na apoy mula rito. Dumulas siya pabalik, ibinaba ng kaunti ang kalasag sa gilid habang sinasalag ang mga sunod-sunod na atake ng kapitan ng Nol. Laking gulat niya, tumingin siya pababa sa sandatang huminto sa lupa at malakas na sinabi na naisalba niya ang hampas. Tumingin siya sa unahan na may ngiti sa mukha at sinabing nagtagumpay siya. Ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita, isang sampal mula sa paa ng kapitan ng Nol ang tumama sa kanyang pisngi na may matinding lakas. Si Taesun ay tumalsik sa gilid sa napakabilis na bilis at bumagsak sa lupa, naiwan ang usok sa kanyang likuran mula sa lakas ng hampas. Si Leon, seryoso ang mukha, nakahalukip-kip, ay tumikhim ng hindi nasisiyahan at tinanong kung paano niya pinalampas iyon. Nakahandusay si Taesun sa lupa na walang malay, ang kanyang pisngi ay namumula. Sa taong ito, muli na naman siyang naging drunk. Makalipas ang ilang sandali, sa isang maliwanag at magandang gusali, tinanong ni Oh Ken-hyuk, ang tagapangulo ng Hunters Association, ibig sabihin ba nito, alam na niya ang lahat? Sinabi ni Leon na alam na niya mula pa sa simula, ang ganitong uri ng mandirigma ay hindi matatagong basta-basta. Ang chairman, may ngiting nasa labi, hawak ang maskarang may berdeng aura, ay tumawa at sinabing kahit nagsuot pa siya ng maskara para itago ang katawan at mukha niya, wala ring silbi. Tinignan niya ito na seryoso ang mukha at sinabi na sa pagkakataong ito, personal na lumahok si Leon sa ebalwasyon. Naabot ba niya ang gusto niya? Pumikit si Leon at sinabing sinubukan naman niya kahit paano para lang sa nominasyon bilang pinuno ng mga mandirigma. Kahit nakakaramdam siya ng pangamba, hindi siya lilipat sa ibang bansa. Yumuko si Ken-hyuk at sinabing tinamaan talaga siya sa puso. Sa palagay niya, ipinakita ni Leon ang kanyang pasensya kahit sa kanyang labis na kadakilaan. Ganoon din sa ipinamalas niyang kakayahan kamakailan. Kahit na drunk lang ang halimaw sa dungsyon na yon, ang kalaban ay isa pa ring si Rank Boss. Naalala niya si Leon na nakangiti habang itinapat ang daliri sa mukha ng kapitan ng Nol. Sinabi nito na may nakakatakot na tingin na isa siyang masamang espiritu na ni hindi itinakdang maging tao. Gaano pa katagal siyang titingin sa kanya? Kalma lang na itiniklop ni Leon ang daliri niyang may naglalabasang enerhiya sa pisngi ng kapitan ng Nol, dahilan para tumalsik ang katawan nito sa gilid. Lumabas sa alaala si Ken-hyuk na may ngiti sa mukha at sinabing pinaglalaruan lang niya ito na parang laruan. Kalma lang na muling nakahalukip-kip si Leon at sinabing ang ganong klaseng halimaw ay ni hindi karapat-dapat gawing pampainit. Habang nakaupo sa mesa, sinabi ng chairman na sa kahit anong kaso, kung balak ng kanyang kamahalan na bumuo ng isang guild, maaari silang magbigay ng suporta mula sa panig nila. Siguro ay nahulaan na niya na walang mas madaling paraan para makalikom ng tao kundi sa pamamagitan ng kasikatan.
Noong panahon nila, kakaunti lang ang paraan para kumalat ang kasikatan, pati na rin ang lakas. May isang gate na namula dahil sa isang bigong pag-atake sa Genzhou. Isang buong taon na walang nakalinis sa lugar na yon. Ang boss ng espesyal na gate na naging kulay pula. Hiningi niya na kunin o sirain ang hiyas ng karunungan na binabantayan ng fighter tank. Makalipas ang ilang panahon, bumukas ang pulang gate ng Jeju Sports Complex, unang raid ng Mir Guild. Nakatitig sa paligid ang mga miyembro ng guild, seryoso ang mga mukha. Tumingin si Hoyle sa unahan, kalmado ang anyo, at sinabing ang lugar na ito. Pero pinutol siya ni Hansu, seryoso ang mukha, at sinabing alam niya rin. Malamang, mas advanced pa ang sibilisasyon dito kaysa sa mundo ng Earth. Si Hari, nakangiti habang hawak ang pana, ay tumingin sa gilid at sinabing kamangha-mangha ito, isang gate patungo sa mundo ng hinaharap. Si Hansu, gulat na gulat ang mukha, ay mabilis na lumapit at sinabing sa arena kung saan umiiral ang pantasya at martial arts, walang ganitong future world. Si Hoyle, litaw ang pagkamangha habang nakatayo sa harap ng matataas at walang lamang gusali, ay nagsabi sa guild master na ito ay isang cyberpunk. Si Hanzo, pagod na ang mukha, ay tinaas ang kamay at sinabing ito ay sakit sa ulo. Kailangan muna nilang pag-isipan muli ang estratehiya ng grupo sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Itinaas ni Hoyle ang mga kamay niya sa harap at sinabing totoo nga yon. Karaniwan, ang taktika ng mga hunter ay labanan ang kakaunting malalakas na kalaban. Ang guildmaster, may interes sa mukha, ay tumingin sa paligid at sinabing gagamitin nila ang gusaling iyon bilang base. Mataas ito kaya maganda para sa reconnaissance. Makalipas ang kaunting panahon, nakatayo si Hans sa isang gusali malapit sa malaking butas sa pader, at tinanong si Hoyle kung may nakikita ba siya. Sumilip si Hoyle sa butas na may tensyong ekspresyon, nakaluhod sa isang tuhod, at sinabing wala siyang nakikita ni isa, walang ngisi, walang halimaw. Tinanong ng guild leader, interesado ang mukha, nasaan ang fighter tank. Mukhang siya ang boss. Tumingin pababa si Hoyle, seryoso ang ekspresyon, at sinabing wala talagang kahit ano rito. Nakahalukip-kip si Hanzo na may nakakatakot na anyo at naisip na nakapagtataka, sa ganitong kalaking syudad, ni isang tao o halimaw ay wala. Tungkol naman sa resistance, masaya siyang hindi niya kailangang makipaglaban sa isang diktatorial na hukbo. Ipinatong niya ang kamay sa balakang, nakatayo sa ilalim ng liwanag mula sa butas sa pader, at sinabing dapat magtipon ang mga miyembro ng Mir Guild. Kahit nakapasok na sila sa gate, kulang pa rin sila sa impormasyon tungkol sa fighter tank. Seryosong tumingin sa unahan si Hanzo at sinabing dapat silang makinig ng mabuti, magsagawa ng reconnaissance, at gumawa ng mapa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tinamaan ng isang sinag ng liwanag ang katawan ni Hanzo, mabilis itong tumama sa kanya at tumagos sa butas ng gusali. Tumingala si Hoyle sa pagtilamsik ng dugo, takot na takot ang ekspresyon, at tinawag siya habang may dugo sa pisngi. Nagulat ang mga miyembro ng guild habang nakatingin sa unahan. Malakas na sinabi ni Hoyle na sniper iyon, kailangan nilang lahat na magtago agad. Pinaputukan ang gusali, at isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa isang bahagi nito, pinagwatak-watak ang pader. Tumakbo ang grupo paabante, takot na takot ang mga mukha, habang pilit iniiwasan ang mga tama. Napayuko si Hoyle, tensyonado ang mukha, at malakas na tinawag si Tae. Inisip niya kung paanong si Hansu, na isang arank, ay hindi man lang nakareact. Ganoon kalakas ang kalaban. Itinukod ni Hoyle ang mga kamay sa isang lumilipad na malaking bato habang nagaganap ang malalakas na pagsabog at malakas na sinabi na mamamatay silang lahat kung ganito ang mangyayari. Malakas siyang sumigaw, tinanong si Hairi kung nahanap na ba nito ang kinaroroonan ng kalaban. Tumingin si Hairi sa malakas na pagsabog sa unahan, pawisan ang mukha, at malakas na sinabing nasa direksyong 3:00 ito, pero hindi matantya ang distansya dahil sa alikabok. Lumingon si Hairi sa gilid, takot na takot ang mukha, at malakas na sinabi sa deputy na hindi nakakayanin ng sahig dito. Si Hoyle, galit ang mukha, ay malakas na nagsabi na alam niya na at dapat umatras ang lahat sa maayos na paraan. Mabilis na tumakbo ang mga miyembro ng guild papunta sa butas kung saan lumalabas ang maliwanag na sinag ng liwanag, at malakas na sinabi na dapat silang lumabas agad dahil gumuho na ang gusali. Mabilis na tumakbo si Hairi at malakas na lumingon sa deputy at tinanong kung ano na ang nangyari sa katawan ng kanilang guild leader. Si Hoyle, pawisan ang mukha pero may ngisi, ay malakas na nagsabing may mali. Kukunin nila siya kapag nakapagtipon na ulit sila. Malakas na sumigaw ang deputy at inutusan si Hairi na tingnan ang kaligtasan ng labasan.
Buong kumpiyansang itinulak ni Hairi ang sarili mula sa sahig at tumalon ng malakas paabante, pumayag siya at sinabing mabilis niyang sisilipin ang lahat. Lumapit siya sa labasan, tumalikod at sumigaw sa deputy base sa kanyang katungkulan, sinabing wala siyang nararamdamang presensya. Mukhang ligtas naman ang labasan. Mabilis siyang tumakbo at lumabas ng gusali. Si Hari, nakatitig sa unahan na may takot sa mukha, ay nagtanong, ano ito? Hinawakan niya ang pulang manipis na sinag ng enerhiya sa leeg gamit ang kanyang mga daliri. Nakatayo siya sa gitna ng maraming pulang sinag at nagtanong kung bakit parang nakikiliti ang kanyang leeg. Huminto si Hoyle, lungkot ang mukha at tumitig sa unahan. Pagharap niya kay Hairi, takot ang nasa kanyang mukha, may pawis na tumutulo sa pisngi, at tinitigan niya ang madugong mga sinulid. Sa isip niya, ito ba ay mga wire? Kailan pa ito lumitaw dito? Ang deputy, may mabagsik na tingin habang hinugot ang kanyang espada, ay sumigaw na putulin ang mga wire, kailangan nilang makatakas kahit anong mangyari. Galit ang mukha niya habang inilapit ang espada na may kumikislap na mana sa wire, at sinigaw na dapat gamitan ng mana ang armas sa pagputol, karaniwan lang ang wire dito. Nagtaka si Hoyle kung sino ang gumawa nito. Isa lang ba talaga ang kalaban nila? At kailan pa sila pinapanood? Si Yak, nakatayo sa susunod na gusali, ay nakatitig sa kanila gamit ang kanyang eye sensors. Umusad siya at pinakawalan ang isang mahabang wire na may liwanag. Napatingin sa kabila si Hoyle, takot na takot ang mukha. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusaling kinaroroonan ng mga miyembro ng guild. Ang deputy, takot sa mukha, ay napaungol habang ang usok at dugo ay kumalat sa sahig. Tinitigan niya ang bangkay sa harap niya na natabunan ng mga bato, tila wala ng pag-asa. Si Hoyle, galit ang mukha, ay mabilis na tumingin sa ibang direksyon at sumigaw na ipakita ng halimaw ang sarili nito. Nakita niya si Yak Spinner, nakatayo sa mga guho, at tinanong kung isa ba talaga itong robot. Ang deputy, gulat na gulat habang nakatayo sa gitna ng usok, ay nagtanong kung siya ba talaga ang destroyer tank. Si Yak, na may mga pulang ilaw sa katawan, ay tinanong kung nagustuhan ba nila. Naalala niya kung paanong inilapat ng isang babae ang kamay niya sa makina at tinanong kung kaya pa rin niyang lumaban kahit maubusan ng bala gamit ang mga piyesang ito. Lumabas si Yak mula sa alaala at tiningnan ang bahaging mekanikal na ibinigay ng babae. Si Hoyle, galit na galit, may dugo ng kanyang mga kasamahan sa mukha, ay sumigaw na isa siyang halimaw, lahat ng miyembro ng kanilang guild ay patay na. Nagpakawala ng mga sinulid si Yak mula sa kanyang mga mekanikal na kamay, binalot si Hoyle at naalala ang mga salitang iniwan ng babae na protektahan niya ang syudad na ito. Jeonju Gate. Ang unang raid squad ng Mere Hunters, 58 at walang nakaligtas. Ang pangalawa at pangatlong squad ay hindi alam ang kalagayan. Itinaas sa red level ang difficulty ng gate. Itinigil ang pag-atake sa Jeonju Gate ng walang hanggan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak ang isang malaking martilyo sa lupa na may matinding lakas, lumikha ng alikabok sa paligid. Ang pinuno ng Golden Lion Guild, si Huang Jiamchul, nakangiti at nakahalukip-kip ang mga braso, ay nagsabing, tulad ng nasa video, pangit talaga ang panahon dito. Tumalikod si Deputy Huang Yauna na may mabagsik na tingin at sinabing hindi sila papasok sa syudad. Habang papalapit sila, lalong tumataas ang posibilidad na lilitaw ang fighter tank. Isang miyembro ng Mage Tower, si Gil Taesung, nakasalamin sa ilong, ay tumingin sa kanila at sinabing ayon sa kanilang kasunduan, dadalhin nila ang Wisdom Jewels sa Mage Tower. Ang lahat ng natitirang gantimpala at ang 60 bilyon na cash ay mapupunta sa Golden Lion Guild. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.